Narito po ang mga pinakahuling balita sa daigdig ng palakasan gaya ng inaasahan na uwi sa isang scintillating knockout win. Ang title defense ni Pinoy IBF at WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. Pero ibang-iba po ang laro na ipinamalas kahapon ng Japanese challenger na si Toshiaki Nishioka. Katunayan, parang nabad trip pa nga ang mga fans na sumugod sa Home Depot Center sa Carson City, California dahil kahit anong pilit ni Donaire na engage ang kalaban, tila reluctant ito na makipagsabayan. May ilang punto pa nga na nagbaba ng depensa si Donaire. Mapuwersa lamang ang karibal na pumasok at umatake. Pero gamit ang kanyang nanumbalik na lightning quick jabs, calculated counter hooks, straights at uppercuts, nabigyan ng boxing clinic ng Pinoy ang kalaban. At pagpasok ng 9th round, dito na nag-unleash ng tikas si The Filipino Flash upang tuluyan ng wakasan ng laban sa 1 minute and 54 second mark. Sa ngayon ay pagpapahingayin lamang ni Top-Rank Big Boss Bob Arum ang namagang kamay ni Donaire tapos ay kagyat na i-discuss kung sino ang next opponent nito. Nasa hit list sina Mexican hard hitter Abner Mares at Jorge Arce at Cuban knockout star Guillermo Rigondeaux. Sa cycling, maging isang immortal cycling figure. Yan po ang pangarap na nais makamit ni Pinoy young pedal pusher Iris Valenzuela. Sa nakalipas sa edisyon ng LBC Ronda Pilipinas, kinapos lamang ng halos 30 segundo ang LPGMA American Vinyl Skipper para sa Corona. Naging mainit ang agawan sa yellow jersey ni Valenzuela at eventual champion John Mark Galedo, partikular na sa huling 6 na stages ng 2012 Ronda Pilipinas. At 4 na buwan matapos na kapusin para sa Corona, sinabi ng Tabaco Albay native na sariwa pa rin sa kanyang dibdibang panghihinayang, kaya't ito ang kanyang nais na maging motibasyon para lalo pang magpursige sa training. Sa October 27 at 28, magaganap sa Tarlac ang national qualifying para sa 2013 LBC Ronda Pilipinas. Kasi, kumbaga, kung ikaw na nanalo doon, hindi na mabubura yun kasi nakapangalo na talaga sa Cycling Federation na ikaw yung nag-champion talaga. Hindi ka siguro lahat na siklista kung hindi ka mag-champion. Kasi lahat naman yun yung minimisi talaga. Samantala, handang patunayan maging isa sa pinakamatandang organisasyon sa bansa na sports ang isa sa pinaka-epektibong paraan upang makalikom ng pondo para sa mga gawaing pantulong. Ito po ang pinatunayan ng mga Filipino Masons sa sentenaryo ng kanilang presensya sa bansa. Paano po sila sumasandal sa sports para sa kanilang mga charitable projects? Yan po ang ating alamin sa report na ito ni Miss Ika Montes. Sports ang isang avenue na nakitaan ng oportunidad ng mga Mason para ilunsad ang kanilang charity at outreach programs. Sa kanilang ipinagdiriwang na 100 years of Philippine existence, iba't ibang proyekto ang isinasagawa ng mga Mason. Bukod sa pagbubukas sa publiko ng kanilang organisasyon, nagkakandak rin ng kabi-kabilang medical, dental at feeding program ang Masonic Brotherhood. Bagamat prerequisite sa mga miyembro ang mag-ambag ng pinansyal, kulang pa rin ito. Kaya naman, kwento ni Ginoong Lawrence Plata, iba't ibang sporting events ang kanilang gagawin para makakalap ng karagdagang pondo. Isa na rito ang 5-stage run na gaganapin sa 5 major Masonic territories. Sa Dagupan sa November 18, sa Davao sa November 25, sa Batangas sa December 2, at sa Cabanatuan sa December 9, idaraos ang unang 4 na events. Bago ang finale na gaganapin naman sa Maynila sa December 16. Ang part po ng fun run ay makalikom tayo ng pondo para sa mga charitable activities ng Grand Lodge of the Philippines. Katulad ng Masonic Hospital for the children, our scholarship grants, our dental, legal, medical missions na ginagawa po natin, and improvement of the facilities po rin ng Grand Lodge of the Philippines. Bukod pa rito, magkakaroon din ng malakihang shoot fest ang Grand Lodge of the Philippines sa December 14 to 16 sa Camp Crame. Ang Philippine Masonry ay ang fraternity ng mga tanyag at mararangal na tao at politiko sa bansa, tulad nila former Chief Justice Renato Puno, dating PNP Chief Adelino Razon, at maging ng mayorya ng mga bayani ng bansa. Para sa PTV Sports, Ika Montes, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang pinaka-latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako naman, Snow Baldwa para sa Telebisyon ng Bayan.